Kumusta, mga ka-angler? Ako ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger, handang magbahagi ng pinakabagong forecast ng kagat ng isda. Welcome sa ating channel, kung saan ang bawat cast ay may kwento at bawat huli ay tagumpay. Ngayong araw, Disyembre 31, 2025, isang araw bago magbagong taon, may dala akong balita na siguradong magpapalakas o magpapahina ng inyong loob. Manatili kayo hanggang dulo dahil mayroon tayong kakaibang taya na pwedeng makapagpabago ng inyong diskarte. Ano nga ba ang handog sa atin ng araw na ito dito sa magandang Pilipinas? Ayon sa ating mga nakalap na datos, ang araw na ito ay nagdadala ng katamtamang kagat ng isda. May bahagyang pag-ulan na inaasahan sa araw at gabi, ngunit ang temperatura ng tubig ay nananatiling perpekto. Ang buwan ay nasa yugtong waxing gibbous, halos bilog na ayon sa ating mga ka-angler ay nagpapahiwatig ng aktibong mga isda. Kaya, balanse ang sitwasyon, mga kaibigan, may hamon, ngunit may malaking oportunidad din. Mga uri ng isda at taktika ng pangingisda. Para sa araw na ito, narito ang ilang isda na maaaring targetin at kung paano ninyo sila mahuhuli. 1. Tilapia, freshwater at brackish water. Ang tilapia na pamilyar na sa ating lahat ay laging isang magandang target. Saan hahanapin? Hanapin sila sa mabababaw na bahagi ng mga lawa, ilog at mga fish pond, lalo na malapit sa mga damuhan o anumang istruktura na pwedeng pagtaguan. Dahil sa inaasahang bahagyang pag-ulan, maaari silang lumapit sa mga gilid ng tubig kung saan dumadaloy ang sariwang tubig at pagkain. Ang mainit na temperatura ng tubig na nasa pagitan ng 25 latitude 25 at 29 latitude 29 na degree Celsius ay nagpapapanatili sa kanila na aktibo. Ano ang gamitin? Sa aking karanasan, pinakamabisa ang simpleng lambat o light spinning rod. Gumamit ng pangkaraniwang pain tulad ng bulate, tinapay, or maliliit na artificial lure. Ang kanilang kagustuhan sa iba't ibang pain ay nakakatulong sa araw na may katamtamang kagat. 2. Apahap, Asian sea bass, estuaries at coastal areas. Ang apahap ay isang paborito ng mga angler dahil sa kanilang lakas at katakam-takam na karne. Saan hahanapin? Humanap sa mga estero, bakawan at bunganga ng ilog. Sila ay mga ambush predator, kaya magaling silang magtago malapit sa mga estruktura tulad ng mga troso, bato, o pilapil. Ang bahagyang pag-ulan ay maaaring magpalabas ng mga maliliit na isda at hipon na maghihikayat sa apahap na manghuli. Ano ang gamitin? Gumamit ng medium spinning gear, ang top water lures, soft plastics, or live bait tulad ng maliliit na isda o hipon ay lubos na epektibo. Subukan ng mga ito sa pagitan ng pagtaas ng tubig at pagbaba ng tubig kung kailan sila pinakaaktibo. 3. Maya-maya, red snapper, saltwater reefs at coastal areas. Kung mahilig kayo sa saltwater fishing, ang maya-maya ay isang sulit na huli. Saan hahanapin? Matatagpuan sila sa mga bahagi ng reef, mabatong ilalim, at iba pang istruktura sa coastal areas. Ang waxing gibbous moon na may halos 70%, 90%, na liwanag ay maaaring magpalakas ng kanilang feeding activity, lalo na sa paglubog ng araw at madaling araw. Ang temperatura ng tubig dagat na 28, 28 hanggang 29, dito 29 na degree Celsius ay perpekto para sa kanila. Ano ang gamitin? Pinakamahusay ang bottom fishing rigs na may sariwang hiwang pain tulad ng pusit o strips ng isda o live shrimp. Maghanap ng mga malalalim na bahagi na may kasamang istruktura sa ilalim. Tangigwe,
Spanish mackerel, pelagic. Para sa mga gustong subukan ang deep sea adventure, ang tangige ay isang mahusay na pagpipilian. Saan hahanapin? Sila ay karaniwang matatagpuan sa bukas na karagatan, malapit sa mga kulumpon ng maliliit na isda, baitfish, at minsan malapit sa mga coastal drop-off. Dahil sa bahagyang pag-ulan, maaaring mas lalim sila, kaya mahalaga ang paggamit ng tamang teknik. Ano ang gamitin? Ang trolling gamit ang mga kutsara, spoons, diving lures, or live bait tulad ng maliliit na isda, ito pa hagalunggong, ay lubos na epektibo. Tandaan, sila ay mabilis na lumalangoy, kaya kailangan ng matibay na tackle at mabilis na reaksyon. Analysis ng kondisyon, panahon. Para sa araw ng Disyembre 31, 2025, inaasahan natin ang bahagyang pag-ulan sa araw at gabi. May 25%, 25% na tsansa ng ulan. Ang temperatura ng hangin ay nasa pagitan ng 25 or 25 at 29, 29 na degree Celsius. Ang humidity ay nasa 86, 26 na porsyento. Ang ganitong panahon ay maaaring maging sanhi ng medyo pabago-bagong presyo ng hangin na pwedeng makaapekto sa kalooban ng isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig dagat sa Pilipinas ngayong Disyembre ay karaniwang mainit, nasa 28, 28 hanggang 29, 29 na degree Celsius. Ang ganitong init ng tubig ay nagpapanatili sa karamihan ng mga tropikal na isda na aktibo at naghahanap ng pagkain. Yugto ng buwan. Ang buwan ay nasa yugtong waxing gibbous, halos 70%, 90% na may liwanag. Sa paniniwala ng mga mangingisda, ang yugtong ito, lalo na malapit sa full moon, ay kadalasang nagdudulot ng masiglang feeding activity ng isda, lalo na sa panahon ng pagtaas at pagbaba ng buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ayon sa solar calendar, para sa Maynila, ang aktibidad ng isda sa Disyembre 31 ay katamtaman, average. Bagaman may mga bahagyang pag-ulan, ang mainit na tubig at ang yugto ng buwan ay sumusuporta sa desenteng kagat ng isda. Tandaan lamang na may mga fishing ban sa ilang lugar sa Pilipinas tuwing Disyembre, kaya mahalagang alamin kung saan legal mangisda. Aking huling pagtataya. Sa pangkalahatan, ang forecast ng kagat ng isda sa Pilipinas para sa Disyembre 31, 2025 ay katamtaman. Ang bahagyang pag-ulan ay maaaring maging hamon, ngunit ang mainit na temperatura ng tubig, ang aktibong waxing gibbous moon at ang pangkalahatang kondisyon ay nagbibigay pa rin ng magandang pagkakataon para sa isang produktibong fishing trip. Kaya, mga ka-angler, handa na ba kayo? Sana ay marami kayong mahuli. Naway wag kayong swertehin sa unang cast para makahuli pa kayo sa pangalawa, pangatlo, at pang-apat ni Ulo ni Kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating fishing adventures. At kayo, ano ang inyong plano para sa bagong taon? Anong isda ang target ninyo? Ibahagi sa comment section sa ibaba ang inyong mga diskarte at huling isda. Hanggang sa susunod na huli, mga ka-angler.